Reading and Literacy Grade 1 Quarter 2 Week 1 Let's learn about Legend. Day 3 Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about Legend. Day 3 At the end of the lesson, the learners must be able to read content-specific words, makabansa, recognize environmental print, recognize parts of the book, respond creatively to text, legends, and narrate one's personal experiences about oneself and family. Nakabasa na ba kayo ng mga kwento na nagsasabi ng pinagmulan ng mga bagay? Ang mga kwentong ito ay tinatawag na alamat. Ang mga alamat ay mga kwentong naglalayon na maipaliwanag ang pinagmulan ng mga bagay gamit ang kwento at hindi ang paliwanag ng siyensya. Sa araw na ito, tayo ay magbabasa ng isang alamat. Sa ating pagbabasa, ay bantayan ninyo ang mga bahagi ng kwento na nagpapakilala ng tauhan, pinangyarihan, problema, solusyon at katapusan ng kwento. Ang mga alamat ay karaniwang mababasa sa isang libro. Kapag nasa silid-aklatan kayo, makikita ninyo agad ang hinahanap ninyo sa pamamagitan ng pagtingin sa iba't ibang bahagi ng libro. Masdan ang harap ng librong ito. Ang nasa labas ng libro ay nagsasabi na ang libro ay koleksyon ng mga alamat. Isa lamang ba ang laman nito na alamat? Tama! Ang koleksyon ng mga alamat ay isang libro ng alamat. Ang labas ng libro ay tinatawag na pabalat. Dito ay makikita din kadalasan ang pangalan ng sumulat at ang gumuhit. Malalaman natin kung saan makikita na pahina ang eksaktong kwento na gusto natin sa pamamagitan ng talaan ng nilalaman. Dito nakasulat ang mga pamagat o paksa at ang pahina kung saan sila makikita. Maaari rin nating malaman kung kailan nasulat ang libro. Hindi lahat ng libro ay mayroon nito, subalit karaniwan ay mayroon. Ito ay tinatawag na karapatang-ari. Ang kabuuan ng aklat ay tinatawag na katawan ng aklat. Ito ang kumukuha ng maraming pahina sa libro. Mayroon ding mga libro na nagbibigay sa atin ng kahulugan ng mga salitang hindi natin alam mula sa librong binasa. Ang tawag dito ay glossary o talasalitaan. Sa ating paligid ay nakakakita tayo ng mga nakapaskil na nagsasabi sa atin kung saan tayo magtatapon ng basura, saan tayo dapat hindi magtapon ng basura, at mga babala at paalala kung paano mapapangalagaan ang ating kapaligiran. Ano-ano ang mga nakikita natin sa paligid na paskil, paalala, babala? Alam ba ninyo ang pagkakaiba ng mga salitang ito? Ang mga paskil ay nagbibigay sa atin ng paalala at impormasyon tungkol sa mga bagay. Ang mga paalala ay nagbibigay sa atin ng mga bagay na dapat at hindi natin dapat gawin. Ang mga babala naman ay nagbibigay sa atin ng mas matinding paalala upang di tayo masaktan o mapahamak. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang alamat. Tandaan ninyo na ang alamat ay nagpapaliwanag ng pinagmulan ng mga bagay sa pamamagitan ng kwento.
Tandaan na sa pakikinig ay kailangan ninyong umupo ng maayos at ituon ang inyong mga mata sa teksto na binabasa ng guro. Ang pagbasa natin ay kaliwa pa kanan at mula sa itaas pababa. Ang pamagat ng alamat ay ang alamat ng langaw. Noong unang panahon ay mayroong isang bayang kahit saan ka lumingon ay may basura. Paano maiiwasan ng bawat pamilya sa pamayanan na ito na magkaroon ng ganitong pangyayari? Ang mga tao ay masasayang namumuhay sana, ngunit hindi sila marunong maglinis ng kanilang mga bakuran. Ang mga bata ay laging marurumi at hindi marunong maligo. Kung marumi ang paligid at katawan ng mga bata, saan nagsisimula ang problema? Ano kaya ang naging sanhi ng mga problema na ito? Ngunit walang gumagawa ng hakbang para luminis ang lugar. Kuntento lamang ang mga tao sa kanilang buhay hanggang isa-isang nagkawalaan ang mga tao. Natakot ang mga mamamayan ng bayan, napadalas kasi ang pagkawala ng kanilang mga kababayan. Saan kaya napunta ang mga tao? Bakit kaya nagsimulang mawala ang mga tao? Iniutos ng hari na magkaroon ng mga grupo ng tao na mag-iikot araw at gabi upang magbantay. Doon nila nakita ang higanting si Angaw. Masarap talagang kumain ng tao, lalo na kung ito'y marumi. Narinig pa nila itong sinabi ni Angaw habang nag-iikot sa kadiliman ng gabi. Ano ang kinalaman ni Angaw sa pagkawala ng mga tao? Isinumbong ito ng mga mamamayan sa hari. Dahil doon, ipinag-utos ng hari na magtulong-tulong ang lahat na maglinis ng mga tao mula sa bayang ito. Nagtaka sila kung anong nangyari kay Angaw. Sa kanilang paghahanap, nakita nilang ito'y namatay na sa gutom dahil wala nang makaing maruruming tao. Inihagis nila ang bangkay nito sa isang malalim na bangin kung saan nila itinapon ang mga basura ng kanilang bayan. Pagkatapos ng ilang linggo ay nawala ang bangkay ni Angaw at nagkaroon ng maraming lumilipad-lipad na insekto dito. Bakit naging maliliit na insekto na lamang si Angaw? Tinawag nila itong langaw upang maalala ang higanteng si Angaw. Tinabunan nila ang basura ng lupa at nawala ang mga langaw na lumilipad-lipad. Magmula noon ay hindi na pinabayaan ng mga mamamayan ang kalinisan sa kanilang lugar at mga katawan. Ayaw na nilang bumalik ang mga langaw sa kanilang lugar. Paano natuto ang mga tao sa bayan na ito? Ngayon ay gawin ninyo ang gawaing ito. Ito ay pangkatang gawain. Ang unang grupo ay magsasagot ng isang chart na kukumpleto sa puzzle ni Angaw. Pagkatapos ninyo itong buuin ay sumulat kayo ng 5 salita na maglalarawan sa pisikal na itsura niya, gayon din sa kanyang mga ugali na ipinakita sa kwento. Ang ikalawang grupo ay magtatala ng pinangyarihan ng kwento. Mayroong ilang lugar na nabanggit sa kwento. Pag-usapan ninyo at ilarawan ang bawat lugar na ito. Una ay ang bayan. Pangalawa, ang tirahan ni Angaw. Pangatlo, ang hukay na pinagtapunan ng mga basura. At pang-apat, ang bayan sa katapusan ng kwento. Ang ikatlong grupo ay magtatala ng suliranin sa kwento at ang solusyon na naisip ng hari upang mailigtas ang mga mamamayan. Ang ikaapat na grupo ay gagawa ng isang poster na magbibigay babala sa mga tao sa maaaring maidulot ng kapabayaan sa kapaligiran, sa tahanan at pamayanan. Sisimulan nila ito sa ang mga basura na ating ikinakalat. Ngayon ay kumpletuhin ninyo ito. Ito ang isusulat sa poster na inyong gagawin. Para naman sa gawaing ito, basahin ang bawat kahulugan at isulat ang tamang bahagi ng aklat. Ang mga pagpipilian ay pabalat, talaan ng nilalaman, glossary, katawan ng libro, at karapatang ari. Para sa unang bilang,
Dito natin makikita ang talaan ng mga pamagat at pahina ng mga kwento o paksa sa aklat. Anong bahagi ng aklat ito? Tama, ito ay talaan ng nilalaman. Pangalawa, ito ay talaan ng mga mahihirap na salita at kahulugan na ginamit sa aklat. Anong bahagi ng aklat ito? Tama, ito ay glossary. Pangatlo, ito ang kabuuan at pinakamakapal na bahagi ng aklat. Anong bahagi ng aklat ito? Tama, ito ay katawan ng libro. Pang-apat, dito makikita ang pamagat ng libro at kung sino ang sumulat dito at gumawa ng mga guhit o ilustrasyon. Anong bahagi ng aklat ito? Tama, ito ay pabalat. At panghuli, dito makikita kung kailan lumabas o nailimbag ang aklat. Anong bahagi ng aklat ito? Tama, ito ay karapatang-ari. Ngayon ay babalikan natin ang ating kwento. Sa ating kwento, ano ang kapansin-pansin sa mga bata at sa kanilang tahanan? Sa kwento, ang mga bata ay hindi naliligo at naglilinis ng kanilang katawan. Sila ay madudumi. Maging ang kanilang mga tahanan at mga bakuran ay puno ng basura. Kapag ang isang pamayanan ay binubuo ng maraming pamilya na walang kalinisan at kaayusan, anong mangyayari sa pamayanan? Siyempre, ang pamayanan ay magiging madumi. Ano ang mga bagay na dapat nasisimulan sa tahanan na may kaugnayan sa pagpapanatili na malinis ng katawan? Siyempre, ang mga bagay na nasisimulan sa tahanan ay ang pagtuturo kung paano linisin ang katawan at ang tahanan. Ang pagtuturong ito ay sinisimulan sa tahanan. Ngayon ay gawin ninyo ang pangkatang gawain. Ang unang grupo ay magtatala ng mga katangian ng mga bata, pamilya at pamayanan batay sa kwentong binasa. Tandaan ninyo na ang mga katangian na ito na naglalarawan sa ating tauhan ay tinatawag natin na pang-uri o mga salitang naglalarawan. Ang pangalawang grupo ay magtatala ng lugar kung saan matatagpuan ang mga tauhan sa kwento sa mga espesipikong bahagi ng kwento. Ang mga itatalang salita ay naglalarawan sa mga lugar na pinangyarihan ng mga naganap sa kwento. Para sa ikatlong grupo, iulat ninyo ang naging suliranin sa kwento at ang naging solusyon dito. Ngayon naman, para sa ikaapat na grupo, gumawa ng poster na naglalaman ng mga mensahe na dapat mabasa ng lahat. Ngayon ay pakinggan ang isa pang tanyag na alamat sa ating bansa. Ito ay pinamagatang ang alamat ng pinya. Maaari ninyong mapanood ang kwento ng alamat ng pinya sa YouTube o di kaya'y mabasa ito sa mga aklat. Pagkatapos ay sagutin ang mga gawain sa papel tungkol dito. Bibigyan ko kayo ng maikling kwento tungkol sa alamat ng pinya. Ang alamat ng pinya ay tungkol sa batang nagngangalang si Pinang. Ang pangalan ng kanyang ina ay si Aling Rosa. Kapag inuutusan si Pinang ng kanyang ina na hanapin ang mga bagay, ay lagi nitong sinasabi na hindi niya ito makita, kahit madali lang naman itong matagpuan. Kaya ang sinabi sa kanya ng kanyang ina na sana ay magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang mga bagay. At dahil doon kinabukasan, hindi makita ni Aling Rosa si Pinang. Nawawala si Pinang. Hanggang sa may nakita siyang isang bunga na kakaiba sa kanilang hardin. Ito ay bunga na parang maraming mata. Ipinagpalagay ni Aling Rosa na ang kanyang sinabi kay Pinang na magkaroon siya ng maraming mata ay nangyari. At iyon nga ang tumubo sa kanilang hardin. Di nagtagal, ito ay tinawag na pinya. Ngayon naman ay gawin ang gawaing ito, pangkatang gawain. Unang pangkat, iulat ang inyong sagot. Si Pinang, iulat ang kanyang pisikal na katangian at ang kanyang ugali. At si Aling Rosa, iulat din ang kanyang pisikal na katangian at ang kanyang ugali.
Pangalawang pangkat, iguhit ang lugar kung saan naganap ang kwento. Magtatala kayo ng 5 salitang naglalarawan o pang-uri upang mabuo natin sa ating isip ang pinangyarihan ng kwento. Ang pangatlong pangkat naman ay magtatala ng naging suliranin ni Aling Rosa sa kanyang anak. Itatala din ninyo kung mayroong naging solusyon sa suliranin ni Aling Rosa. Ang pang-apat na pangkat naman ay gumawa ng liham ni Aling Rosa para sa anak na si Pinang. Ano kaya ang kanyang sasabihin sa anak? Mayroon ba kayong nakikitang pagkakatulad sa 2 alamat na ating binasa? Ang unang alamat na ating binasa ay ang alamat ng langaw at ang sumunod ay ang alamat ng pinya. Gaano kahalaga ang pagsisimula ng pagtuturo ng mga pagpapahalaga o kagandahang asal sa mga bata sa tahanan pa lamang, lalo na kung ito ay tungkol sa personal na kalinisan. Ngayon naman para sa gawaing ito, buuin ang bawat pangungusap batay sa inyong mga natutunan. Ang magagandang kaugalian at kaalaman sa kalinisan ay nagsisimula sa tama, tahanan. Mahalaga ang pagtanda sa mga elemento ng tama, kwento, para sa maayos na pagkilala ng mga impormasyon. Ang mga bahagi ng aklat ay ang pabalat, talaan ng nilalaman, katawan ng aklat, at karapatang ari. Ayan mga bata, marami ba kayo natutunan sa ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y naibigan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!